Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Matandang Ubeng. Siya ay labis na nagulat. Ano, si Sect Master Daryl ay muling nakabalik sa ating mundo. At ngayon siya ay Emperor na ng Westrington. Ang bata na iyon, ay masyado talagang pinagpapala ng may kapal. Ang batang lalaki na iyon ang napili ng may kapal para tayo ay iligtas sa mga masasamang nilalang at masasamang tao na naninirahan sa ating mundo. At sakto ang kanyang pagbabalik sa ating mundo. Ang bata na iyon na si Sect Master Daryl lang ang makakatulong para mas mapadali ang paggaling ni Sect Master Lily. Ang kahusayan niya sa paggagamot ay mas mahusay pa sa akin. Siya ang nag-iisang tao na nakatungo sa mataas na antas ng panggagamot. Sabi ni Matandang Ubeng. Oo, si Daryl ay napakahusay sa paggagamot. Hindi lang ito naging isang napakalakas na cultivator. Dahil sa malawak na kaisipan ni Daryl. Inaral niya din ang pagiging isang alchemist. At sa madaming taon na nagdaan, napahusay ni Daryl ito. Siya ay naging mahusay sa paggawa ng mga elixir at mga gamot. At kakayahan ni Daryl sa panggagamot ay kanya itong mas napahusay. Kaya niyang gamutin kahit na imposible pa itong magamot at kahit anong klaseng sakit at malubhang pinsala ay nagagawa ni Daryl itong magamot. Si Daryl talaga ay natatangi sa lahat ng tao na nabuhay sa panahon na ito. At maya-maya, nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay nagsalita. Naisip ko na din iyon kanina Matandang Ubeng. Ngunit, may ginagawa na kilos ang aking kapatid na nakapagbigay palaisipan sa akin. Ang mga kilos ng aking kapatid nang kami ay tumungo sa imperyo ng Westrington ay nag-iba. Nang makita niya ang mga kapamilya ni Emperor Daryl. Lalo na itong nagbago nang makita niya mismo si Emperor Daryl. At sa pagsusuot niya ng maskara sa pagtungo namin sa seremonya. Ito ay masyado nang mahiwaga para sa akin. At biglang tumigil si Sect Master Marvin sa pagsasalita at ito ay bamulong na lang sa kanyang isip. Ang pagtatago niya sa kanyang muka sa likod ng maskara ay nakapagbigay pansin na sa akin na may ibang dahilan ang aking kapatid. At nung sabihin niya na siya ay may malaking balat sa kanyang muka kaya siya nagsuot ng isang maskara upang matakpan ito. Sa sinabi pa lang niya na ganun, may itinatago ang aking kapatid sa lahat na naroon sa seremonya ni Emperor Daryl. At sa aking pagmamasid sa kanyang mga kilos, ito ay labis na nag-aalala na makita o makilala siya ni Emperor Daryl. At ang pagbigay niya sa sagradong sandata ng sinaunang Diyos, ang Anvil of Valor Hammer, ang sandata ng Gods of Justice, ay binigay niyang basta-basta kay Emperor Daryl. Kung totoosin ito ay kanyang magagamit para sa kaligtasan ng aming sekta lalo na ang kanyang sarili. At sa pagbabalik namin sa aming lungsod, sasabihin niya na dapat ang totoo niyang dahilan. Ngunit sa hindi inaasahan na pangyayari sa pagbalik namin sa aming lungsod. Nadatnan naman namin ang mga wala ng buhay na mga kasundaluhan at mga mamamayan namin at ang kalahati ng aming lungsod ay nawasak. Kaya ang aking kapatid ay nagpasyang hanapin ang gumawa nito. Sa hindi inaasahan siya ay napahamak dahil roon. Kaya hindi niya na nasabi sa akin ang totoo niyang dahilan. Tingin ko ang nakaraan ng aking kapatid ay may kinalaman kay Emperor Daryl. Kaya kung siya ay aking dadalin kay Emperor Daryl upang magamot, ang kanyang tunay na muka ay malalantad ng totoo. Ano ba ang dapat kong gawin? Kapatid na Lily, napakahirap sa akin na makita ka sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Sect Master Marvin habang nakatingin kay Lily.
At maya-maya si Matandang Ubeng ay napansin ang biglang hindi pag-imik ni Sect Master Marvin. At ito ay muling nagsalita. At sinabi, "May problema ba Sect Master Marvin kung si Sect Master Lily ay ating dalan kay Emperor Daryl upang magamot siya nito? At makabawi sa kanyang lakas?" Sabi ni Matandang Ubeng. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay nagsalita, "Matandang Ubeng, kahit ako sa ngayon ay naguguluhan sa mga nangyayari. Iyo munang gawin ang lahat para ang aking kapatid ay gumaling. Okay na sa akin na tumagal ito ng ilang buwan. At hindi na makagambala pa ng iba lalo na kay Emperor Daryl. Dahil sa pagbabalik nito sa ating mundo, madami itong nais gawin. At ang kanyang mga pamilya ay ngayon na lang ulit niyang nakita at nakasama. Sa matagal na panahon na siya ay napunta sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya hayaan na lang natin si Sect Master Daryl na magawa niya ang lahat ng kanyang nais gawin. Dahil kung ipapagamot ko pa ang aking kapatid na si Lily sa kanya, magiging abala lang kami sa kanyang mga ninanais. Kaya mas mabuti na muna sa ngayon na ikaw na lang muna ang maggamot kay Lily Matandang Ubeng. Dahil alam ko naman na siya ay magagamot at gagaling sa tulong mo na hindi na natin kailangan ang tulong ng iba. Salamat Matandang Ubeng sa pag-aalala sa aking kapatid. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahan. Sapat na ang iyong kakayahan para maging maayos at gumaling ang aking kapatid." Sabi ni Sect Master Marvin. Oo, napagpasyahan na lang ni Sect Master Marvin na wag na dalan si Lily kay Daryl. Dahil naisip nito na si Lily ay nais magtago kay Daryl. Dahil sa mga ginawa nitong pagkilos at pagkailang nang makita niya si Daryl at makaharap sa imperyo ng Westrington sa ginanap na seremonya ni Daryl. Kaya napagtanto ni Sect Master Marvin na may kakaiba sa dalawa. At pumasok sa isip niya na baka si Daryl at Lily ay may mga nakaraan na ayaw nang balikan pa ni Lily. At maya-maya nang marinig ito ni Matandang Ubeng, siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ano man ang gumagambala sa iyong isipan Sect Master Marvin, ito ay hindi ko naaalamin. Kung bakit ikaw ay nagdadalawang isip na dalan si Sect Master Lily kay Emperor Daryl para magamot. Gagawin ko na lang lahat, para matulungan si Sect Master Lily para siya ay gumaling. Kung tayo ay aalis na sa lungsod na ito at babalik sa ating dating lungsod, tingin mo ba ay magiging ligtas talaga tayo roon? Ang ating sekta ay masyado nang nakakaranas ng hirap. Sana naman sa ating pagbabalik sa dati nating lungsod ay maging maayos na ang takbo ng ating pamumuhay." Sabi ni Matandang Ubeng. At nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay nagsalita at ngumiti. "Huwag ka na mag-alala pa Matandang Ubeng. Sa pag-alis natin dito at pagbalik sa ating dating lugar, kung saan tayo nagtayo ng maliit na lungsod ay magiging ligtas tayo roon. At ang ating pamumuhay ay manumbalik sa pagiging masagana. Pinapangako ko iyan sa iyo Matandang Ubeng. Kaya kung tapos ka na sa araw na ito upang gamutin ang aking kapatid, maaari ka na mag-ayos ng iyong mga kagamitan para dalan sa ating bagong magiging lungsod. Kung saan ang dati natin lungsod ay gagawin natin mas masagana at malawak." Sabi ni Sect Master Marvin ang nakangiti. Nang marinig ito ni Matandang Ubeng, siya ay nagsalita, "Umaasa ako sa iyo Sect Master Marvin na muli tayong makaranas ng kasaganahan bago ako mawala sa mundong ito. Matanda na ako at masyado nang mahina ang aking pangangatawan. Sana naman ay kahit papano ay makita ko ang ating mga mamamayan na makaranas ulit ng kasaganahan. At hindi na muling makaramdam ng pagkagutom sa mga araw na magdadaan." Sabi ni Matandang Ubeng. At ito ay nagsalita ulit. "Maiwan ko na kayo ni Sect Master Lily. Huwag mo na siya alalahanin pa. Gagawin ko lahat para siya ay gumaling. Sige na, ako ay mag-ayos na ng aking mga gamit na dadalin sa ating lilipatan na lugar." Sabi ni Matandang Ubeng. At ito ay lumabas ng mabagal sa silid ni Lily. Nang marinig ni Sect Master Marvin ang lahat ng sinabi ni Matandang Ubeng, ito ay nakaramdam ng lungkot sa kanyang sarili. Bilang Sect Master ng isang sekta, wala siyang nagawa noon nang makaranas ng kahirapan ang kanyang mga mamamayan. At ang mga matatanda at mga bata ay nalilipasan ng gutom dahil sa paghihirap ng kanilang sekta. At si Sect Master Marvin ay biglang mamulong. "Ngayon Matandang Ubeng, hindi ko nahahayaan na makaranas pa kayo na magutom. At ang dating masagana na mayroon ang ating sekta ay ating muling mararanasan. At hindi na ito mawawala pa sa atin." Sabi ni Sect Master Marvin habang nakatingin kay Matandang Ubeng.
At si Sec Master Marvin ay biglang sumigaw. Matandang ubeng, hahatid ko na kayo sa inyong tirahan. Bilang pasasalamat na lang din sa paggamot mo ngayon sa aking kapatid. At si Sec Master Marvin ay dahan-dahan ay nalalayan si Matandang Ubeng na maglakad at ang dalawa ay tumungo kung saan naninirahan si Matandang Ubeng. At samantala, sa imperyo ng Westrington, sila Daryl ay naghahanda na ng kanilang lulutuin ni Pinunong General John. At, si Zubaji ay sumunod kila Daryl at si Zubaji ay nagsalita. Ano ang gagawin niyong dalawa? Sabi ni Zubaji sa malakas na tono. Nang marinig ito ni Daryl at ni Pinunong General John sila ay lumingon sa kanilang likuran at si Daryl at Pinunong General John ay tumigil sa kanilang ginagawa. At si Pinunong General John ay yumoko at sinabi, "Magandang umaga Emperor Zubaji." At si Zubaji ay nagsalita, "Magandang umaga din Pinunong General John. At sa iyo Brother Daryl. Ano ang inyong gagawin?" sabi ni Zubaji. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!